Paanong patay na siya kung missing, sir? Tanong ng kasamahan kong IT expert na si Bruno. May isang deep web na naglalabas ng mga kakaibang videos at live. According sa report, si Ariel Castro ay isa sa operators ng website. Ang pangalan ng website ay Paper Pain. Based on its name, you pay money for pain na pinapanood mong feature na biktima sa website nila. Namilog ang mga mata ni na Vanessa at Bruno. Nagpanggap rin akong nagulat sa narinig ko. Apparently ulit, nakakulong na ang mga kasama niya sa website, samantalang ito si Ariel ay nawala ng ilang araw. Then on the other day, napanood ng marami na siya ang featured sa website nilang yun. And the suspect killed him on the spot. Pagpapatuloy ni Christian. May iniayos ito sa projector. Ipinalabas doon ang video ng pagtorture at pagpatay kay Ariel. It was recorded, kaya hindi tiyak kung kailan kinuna ng video. Na-interrogate na ang mga kasama niyang nakakulong pero wala raw silang alam. Magkakasama daw sila noong gabing mawala si Ariel pero wala silang maalala dahil high sila sa droga. Paano kung silang may gawa nito? Nakatitig pa rin si Vanessa sa projector. Ganyan din ba ang ginagawa nila sa mga biktima sa website na iyan? Oo. Tipid na sagot ni Christian. Ipinakita nito ang ilang biktima ng grupo. Kasama rin sa ipinapahanap ang missing people na nasa mga videos. Marami sila. This is sick! Sigaw ni Vanessa. I'm sorry sir, pero tingin ko tama lang yung nangyari sa Ariel na iyon. Huwag kang mag-alala, hindi makakalabas ang side comment mo. Ganyan din ang naramdaman ko nung nireview ko yan kanina. Pinindot ni Christian ang pause sa mukha ng isang biktima. Ang kapatid niya ay isang sikat na artistang si Amanda Flores. Ipinapahanap niya ang kapatid at gustong maparusahan ng grupo ni na Ariel. Wiling pangaraw niyang upahan ng sino mang pumatay kay Ariel para patayin din ang iba pang kasamahan nito. Ang komplikado naman ng kasong yan, sir. Salasalabat na. Reklamo ni Bruno. Hindi mo kailangan malito dahil hindi natin hawak ang kaso ng mga biktima ng Paper Pain site. Ang hawak natin ay iyong pa ring kaso ni Zion at itong kaso ni Ariel Castro. Tumayo na ito. Ang una nating gagawin ay maghanap ng data na mga nakahalubilo ni Ariel dito. Hanapin sa lahat ng CCTV footage, sa phone list, emails, lahat ng posibleng napuntahan niya at nakausap sa loob ng nakalipas na 2 buwan. Isa pa pala, pumunta rito ang Bataan Police PO3 na si Luisito Guzman para makipagtulungan. Bakit dito siya mag-iimbestiga? Hindi ba sa Bataan nakita ang sunog na van? Nagtatakang tanong ni Bruno. Umiling si Christian saka nagkibit balikat. Hindi ko alam ang totoong dahilan. Basta ang sabi lang niya ay baka paraan iyon para ma-divert ang kaso. Posibleng sa ibang lugar ginawa ang video ng pagtorture at pagpatay. Sabi na kutob kong hindi ako titigilan ng PO3 na iyon. Masyadong malakas ang kutob niya at pang-amoy. Mamamalagi siya rito sa loob ng 2 linggo. Ay maiwan ko muna kayo at kakausapin ko muna si Captain Castro. Simulan niyo na ang paghahanap ng lead. Lumabas na ito ng silid. Mukhang kailangan ko mag-ingat sa mga kilos ko habang narito si PO3 Guzman. Magtatagisan kami ng talino at diskarte. Pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho, natapos ko rin ang pagmamatsyag at pagbubura ng mga posibleng ebidensya sa ilan pang CCTV sa lugar ni na Vanessa tungkol sa akin at sa van na ginamit ko. Siniguro ko ring nalinis ang bakas kung sino ang nagbura. Ginamit ko ang login details ni Lieutenant Jason Guerrero. Siya ang inutusan ni Captain Castro na burain ang ebidensya laban sa anak-anakan nito. Kasalukuyan siyang suspendido pero hindi tatanggalin sa serbisyo. Hinanap ko rin ang pinsan ni Ariel na si James Castro. Pero sa ilang public documents ay nahanap ko kung saan ang negosyo nito. Wala akong makita tungkol sa kaibigan nitong si Andy na pinuno ng website na iyon. Mukhang kailangan kong magkaroon ng koneksyon kay James para makakuha ng lead kung sino si Andy.
Nakahinga ko ng malalim. Alam kong nagawa ko na ang lahat ng kaya ko upang protektahan ang aking mga sekreto at makalakap ng impormasyong kailangan ko. Walang anumang bakas na maaari akong paghinalaan at maaaring maugnay kay Ariel Castro. Pero hindi ako magpapakakampante. Nariyan ang isang profiler na maaaring malaman ng sekreto kong isa akong anti-social. Oras na makakita siya ng butas para paghinalaan ako, ay tiyak na lagot ako. Bago matapos ang duty ko ay kinausap ako ni Vanessa. May problema daw siya kay Kuya Alan pero hindi niya masabi dahil personal. Kailangan daw niyang humingi ulit ng leave sa trabaho kahit 2 araw lang. At kung maaari ay ako na muna ang bahala sa may iwan niyang trabaho. Sumang-ayon na lang ako. Nagpaalam na ako sa kanya na mauuna na ako dahil marami pa akong aasikasuhin. Pagkalabas ng presinto ay sumakay na ako sa taxi para katagpuin ang nautusan kong pumick up ng dropship orders ko. Sa fountain sa MOA Seaside ang usapan namin. Sakto na may dala akong face mask kaya isinuot ko iyon pagkarating sa MOA. Malayo lang ang binabaan sa akin dahil traffic. Lakad-takbo ang ginawa ko para makaabot sa oras ng usapan na 6:00 ng hapon. 15 minutos pa naman pero sa dami ng tao ay napapabagal ang lakad-takbo ko. Napahinto ako sa entrance ng mall para magpa-check ng bag. Hindi pa ako nakakalapit sa guard nang may tumikhim sa likod ko. Nagmamadali ka na naman yata. Sambit ng baritonong tinig ng lalaki sa likuran ko. Pasimple kong nilingon ito. Bahagya akong nagulat pero pinilit kong hindi iyon ipahalata. Detective Guzman, sambit ko. Hindi ako nagpakita ng emosyon sa tinig ko. Narito na pala ang PO3 na ito. Sinundan ba ako nito mula sa presinto? Ni hindi ko na malayang may sumusunod sa akin. Naalala mo ako? Sarkastikong tunog ng boses nito. Medyo nag-init ang ulo ko sa isinagot nito. Oo nga nakakagulat din na nakilala mo ko habang may suit na face mask. Casual na sagot ko. Nagkataon lang na nakita kitang palabas ng presinto at dito rin ang patungo ko para mamili ng mga gamit. Tugon nito. Tinalikuran ko ito para harapin ang guard at magpa-check ng bag ko. Pagkatapos ay lumakad na ako padiretso sa loob at hindi pinansin si PO3 Guzman. Napansin ko na nakasunod pa rin siya sa akin kaya ginawan ko ng paraan para mailigaw ito. Bumili ako ng pineapple juice sa isang floating store, dumaan sa record bar at tumingin ng latest albums. Pumasok din ako sa department store para magkunwaring tumitingin ng mga damit. Binagalan ko ang lakad saka iniisa-isa ang mga nakahanger na polo. Kinuha ko ang asul at itim na mga polo saka dumiretso sa fitting room. Nagbabad ako roon saka hinintay kung aalis ba o hindi si PO3 Guzman. Kinuha ko ang phone sa bulsa saka minessage ang kausap ko. Sinabihan kong itong malilate ako ng 30 minutes kaya pwede siyang magpalit. Nag-reply naman itong tama lang dahil na traffic siya. Kahit papaano ay magagawan ko pa ng paraan para maipagpag ang PO3 na nakasunod sa akin. Bahagya kong binuksan ng pinto ng fitting room saka ako sumilip. Naroon siya sa di kalayuan ng pinto ng fitting room. Bahagyang nakatalikod ito at kunwaring tumitingin ng mga nakahanger na damit. Hindi ko siya maipapagpag sa ganong sitwasyon. Hinubad ko ang suot na dilaw na t-shirt saka isinuot ang isa sa mga polo na kulay itim. Iniklas ko ang tag sa collar para idaan sa cashier. Inuha ko ang natitirang juice sa plastic bottle saka binuhusan ng pinaghubaran ko. Sumilip akong muli sa gawin ni PO3 Guzman at hinintay na nakatalikod ito. Nang tiyempong kumuha ito ng damit, ay sinabayan ko ng paglabas ng fitting room, saka mabilis ang humalo sa ilang tao na papadaan sa gawi ko. May lalaki ring pumalit sa akin sa fitting room, kaya napangisi ako.
Sakto, salamat. Bulong ko. Nagpanggap akong kasama ng grupo na magbabarkada na nagtatawanan. Pagkatapat ko sa cashier ay inilapag ko agad ang name tag sa counter, saka inilabas ang 1,000. Itinaas ko lang ang t-shirt ko na may mantsa para ipakitang suot ko na ang damit. Keep the change. Hindi na ako lumingon sa cashier. Diretso akong lumabas ng department store patungo sa seaside. Dumiretso ako sa fountain sa seaside saka hinanap ang kausap ko. Nakita ko siya nakaupo roon at nasa paanan nito ang 3 malalaking boxes na package ko. Boss paid! Bungad nito. Tonyo! Tinapik ko ito sa balikat. Madilim na rin kaya't nag-book ako ng sasakyan sa app para makauwi na. Bawal ang sasakyan doon kaya nagpatulong ako sa kanya para madala ang mga kahon sa tamang sakayan. Tumapat sa amin ang nakuha kong sasakyan sa booking app. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binigyan ko ng 10,000 si Tonyo. Kukontakin ulit kita agad. Basta ikaw, boss. Binilang nito ang hawak na pera bago umalis. Hinintay ko pa itong makasakay ng taxi bago ko inasikaso ang mga kahon. Pagsakay ko sa service ay nilingon ko pa ang mall. Hinanap si PO3 sa kumpol ng mga tao. Hirap akong makita siya kaya siguradong hindi niya rin ako mahanap. Gusto kong makita at matawa sa reaksyon niya noong nawala ako sa fitting room. Napangisi ako sa naisip kong i-hack ang CCTV ng department store. Isa-isa kong iniakyat ang mga kahon na order ko. Ayokong ipahawak o ipaakyat iyon sa driver ng service car. Pagkapasok sa unit ko, ay inuna kong buksan ang computer para i-hack ang CCTV footage ng department store. Hinanap ko ang oras at section kung nasaan ako. Nakita ko si PO3 na kunwaring namimili ng mga damit at pasulyap-sulyap sa gawin ng fitting room. Nang malingat siya ng kaunti ay saka ko lumabas mula roon at humalo sa dumaraang magbabarkada na nagtatawanan. May lalaking pumasok sa fitting room na hindi namalayan ni PO3 Guzman. May dala ang lalaki na ilang pirasong damit na nakahanger at backpack. Nagtagal ito doon bago lumabas na isa lang ang dalang nakahanger. Humarang ang sales lady rito at mukhang sinisita. Napansin iyon ni PO3 Guzman kaya nagmamadaling tinungo ang fitting room pero wala nang tao roon dahil nagtatalo sa labas ang customer at sales lady. Pati si PO3 Guzman ay nadamay at sinubukang umawat sa duruan ng dalawa. Inilabas ni PO3 Guzman ang tsapa nito sakay pinakita sa dalawa. Biglang tumakbo ang lalaki palayo sa kanila kaya hinabol niya ito. Ang lakas ng tawa ko dahil doon. Kaya pala hindi na ako nasundan ay dahil may hinabol itong shoplifter. Buti nga. Sinundan ko pa ang footage sa buong habulan nila. At nahuli naman ni PO3 Guzman ang shoplifter sa parteng terminal ng FX. Natadyakan niya ito sa likod na nagpatumba rito saka dinaganan para mapusasan. Malakas ang loko, mukhang sanay din sa bugbugan. Tumayo ito saka inapakan sa likod ang nahuling shoplifter. Dinukot nito ang phone sa bulsa saka may tinawagan. Pagkatapos makipag-usap sa phone ay kinuha nito ang bag na nabitiwan ng shoplifter saka binuksan iyon. Nilabas nito ang mga nakuhang damit sa department store. Inihambalos pa nito ang hawak ng mga damit sa ulo ng shoplifter. Nakadapat nakaposas na nga, nagawa pang manghambalos ng damit. May tinatago ring baho itong PO3 na ito. Inasikaso ko ang package ko habang pasulyap-sulyap sa monitor. May dumating na patrol car sa terminal at doon isinakay ang shoplifter para dalhin sa presinto. Napansin kong nagpalinga-linga si PO3 Guzman. Nabalik na naman siguro sa paghahanap sa akin. Nagpalakad-lakad ito pero tila bigo na napatukod sa tuhod.
Nang hindi ito nakontento ay sinipa nito ang lata ng soft drinks na nasa paanan niya. Tinamaan sa hita ang dumadaan na babae at kita sa CCTV na nakasinghal sa kanya iyon. Mukhang panay sorry si PO3 Guzman dahil sa muwestra ng mga kamay nito na magkadaob sa tapat ng dibdib sa bayo ko. Mukhang may anger management issue si PO3 ah. Inasikaso ko na ang mga in-order ko sa deep web. Mapapakinabangan ko ang mga parts ng bagong computer na ako mag-a-assemble. Pampatulog, hidden camera, drone at ilan pang pwedeng magamit sa mga plano ko. Naisip ko bigla ang posibilidad na pasukin ng PO3 na iyon ang unit ko habang wala ako. Base sa obserbasyon ko ay hindi rin sumusunod sa tamang proseso ang isang iyon. Mayayari ako oras na makita niyon ang mga gamit kong ito. Inisip kong upahan ng unit na nakabakante sa ibaba. Alam na rin sa presinto ang address ko na ito kaya mas mabuti kung may iba akong bahay at gagamitin lang itong unit na ito sa profile ko. Pwede kong subukan sa kondo para may security at hindi basta-basta ang makakapasok sa units hanggang walang search warrant. Inisip ko tuloy kung uupa ba ako o kukuha na lang ng unit kong sarili. Kahit hindi mamahalin, basta may security na nakabantay. Mapapagastos ako pero ayos lang, basta ligtas para sa akin. Bigla kong naalala ang mga binayad sa Pay for Pain site. Naroon pa rin ang balance at withdrawable ang laman noong huli kong iyong sinilip. Binuksan ko ang website at napansin ko ang paglobo ng laman ng pera doon. Umabot din ng ilang milyon ng laman at may mga dumagdag pa sa bawat video na naka-upload doon. May nakalink na online payment account kaya inalis ko iyon at pinalitan ko ng dummy account na nabili ko rin sa deep web. Saka ko i-withdraw ang laman. Mabilis na nalipat sa online payment system na gamit ko ang pera. Pinalitan ko iyon ng Bitcoin saka ko inilipat sa isang online-based crypto wallet ko. Mula roon ay inilipat ko ulit ang laman ng Bitcoin sa personal crypto wallet ko saka ipinalit sa pesos. Napangiti ako. Ilang hakbang ang kinailangan para mabura ang traces ko. Binura ko rin ng online-based crypto wallet. Mahihirapan silang hanapin ako. Pagkatapos kong ipalit sa pesos ang Bitcoin ay saka ko inilipat sa magkakaibang money apps ang pera. No sweat. Nagawa kong mailipat sa bank account ko ang mga perang nakuha ko sa website. Gagamitin ko ang pera para pagbayarin ng torture for fun site. Tinapos ko na ang ginagawa ko para maaga makapagpahinga at makabawi sa tulog. Kinuha ko lang ang cold sandwich sa fridge saka inirihit sa oven. Iyon na ang hapunan ko. Pagkatapos kumain ay nag-shower ako saglit bago nagpahinga. Habang nagpapaantok ay dumalaw sa isip ko si Faye, ang kapatid ni Freya. Nabanggit nito na susundan ako rito sa syudad kaya naisip ko kung narito na ba siya at nakasunod sa akin. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko para magnakaw ng antok. Marami akong kailangang asikasuhin at paghandaan sa mga susunod na araw. Maaga akong pumasok sa opisina. Napansin ko agad si PO3 Guzman sa labas ng presinto at nagmamasid sa akin habang papalapit ako sa entrance.